Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinamaan ng brownout ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Kasunod po yan ang sobrang pagnipis ng reserba ng kuryente sa Luzon Grid. Ang sabi ng Department of Energy, bigla raw tumigil ang ilang malalaking planta sa Luzon. Narito ang aking pagtutok. Huminto ang escalator na ito sa isang mall sa Calamba nang biglang magpatupad ng tig-isang oras sa rotating brownout ang Meralco sa ilang lugar pasado 1:00 ng hapon kanina. Bunsod dito ng pagtataas ng red alert ng National Grid Corporation of the Philippines sa Luzon Grid mula 10:00 hanggang 11:00 ng umaga at 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Ibig sabihin sobrang lipis na ng supply o reserba para punan ng demand o pangangailangan sa kuryente. Sinabihan kami ng National Grid Corporation of the Philippines na ang Meralco kailangan niyo ng mag-implement ng rotating brownouts dahil kulang na yung isosupply sa inyo ng mga planta. Wala kaming recourse but to already come up with a schedule of rotating brownout. Meron tayong binabalanse yung demand tsaka yung supply. So, yung red alert, yun yung 4% ng demand na ginagamit ng system operator para mabalanse yung regulating the frequency. Pag red alert na, ibig sabihin nun? Meron na siyang deficit. So, ibig sabihin yan, para mabalanse, may ilalaglag ka dito sa demand. Yun yung tinatawag na power interruption. Sa abisong inilabas ng Department of Energy, nagkaroon ng unplanned o forced outage o biglaang pagtigil ang ilang malalaking planta sa Luzon at nawala ng mahigit 1,300 megawatts ang grid. Ang Sual plant na pinakamalaki sa mga pumalyang planta, inaayos pa raw at sa April 13 pa inaasahang maibabalik sa normal ang operasyon. Sa April 16 at April 21 naman, inaasahang makakapagbalik operasyon ng iba. Bilang tugon sa sitwasyon, nariyan naman daw ang interruptible load program ng Meralco, kung saan ang malalaking kumonsumo ng kuryente tulad ng mga mall at pabrika ay gagamit muna ng kanilang sariling generator set para hindi na makihati sa supply para sa mga kabahayan. At kapag kulang pa rin ang supply, saka magpapatupad ng scheduled brownouts. Bagamat sinasabi ng DOE na hindi inaasahan magkakaroon ng mga malawakang brownout, nagbabala ang Meralco na hanggat hindi nagbabalik sa normal ang supply, ay wala silang magagawa kundi magpatupad ng rotating brownout. If demand continues at the pace it is in, then we may continue with this manual load dropping schedule or rotating brownouts in the coming days. Sa gitna ng manipis na supply, nanawagan muli ang Department of Energy sa lahat na magtipid sa kuryente. Siniguro naman ng Malacanang na kayang tugunan ng DOE ang problema sa power supply. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.